Start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin, ito po, no? General Bato tuloy. Senator Bato, no show po sa opening ng Senado. Yan po ay ang malaking question po dyan ay bakit po, ayon po sa mga kalaban ng mga Duterte, bakit po nagtatago? Nagtatago daw si Bato sa batas. Batas ba yung pinagtataguan? At si Bonoan po, dating sekretary ng DPWH na nasa sentro po ngayon ng anomalya at sinasabi po ng ICI, kung di ako nagkakamali, isa po siya sa mga pinakakasuhan, no? Bago po magkaroon ng kaso, nakatakas na naman. Ang galing po. Binabantayan po natin yung mga tao na nagtrabaho nung panahon ni Tatay Digong para po malinis ang Pilipinas mula po sa droga, ay pinipilit natin pinakukulong pero nakakatakas, pinatatakas, tumakas, sadyang pinatakas, kusang tumakas, pinatakas dahil may gustong pagtakpan. Yan po ang masasummarize natin ang problema ngayon ng Pilipinas. Yun pong mga naglingkod, pag ikaw po ay hindi nagpayaman sa pwesto katulad ni Bato at ni Duterte, kapag po kayo ay tapat na naglingkod, hindi po kayo yumaman, kung hindi nagtamo po kayo ng mga kaaway sa inyong pagtatrabaho ng maayos, ay hahantingin po kayo, no? Hahantingin po kayo ng mga fans ng ICC na pro-droga. Opo, kayong ICC kayo, pro-droga kayo, kaya galit kayo kay Donald Trump na nagsasagawa ngayon ng mga anti-drug war. Galit kayo sa mga taga-Brazil na nagsasagawa ng war drug sa Brazil ngayon. No? Yan po. Kaya kung iisipin yung mabuti, no, ito ba mga to para sa human rights o para sa droga? 'Di ba? Pag-iisipan nyo rin tong group, yung ano na to, international group na to. Saan kaya kumukuha ng pondo yan? No? Bakit yung mga tao na galit sa droga, bakit yung mga tao o yung mga pinuno na may kampanyan sa droga, doon po sila galit? Dito po sa Pilipinas, tukoy na tukoy natin yung mga galit kay Duterte. Talagang alam niyo na kung bakit, no? It's either magnanakaw yan o involved o may dating dati pong kaso ng droga na napawalang sala dahil nagbaliktaran yung mga, hindi po napawalang sala dahil walang kasalanan, ha? Napawalang sala dahil nagbaliktaran yung mga testigo, di ba? Yan po yung kaso ni Dilima. Matatag po yung mga binintang kay Dilima eh. Maraming testigo laban kay Dilima. Huwag nyo pong sabihin pinag-initan lang yan. Mayroon po si Dilima, ang dami pong testigo sa kanya. Napanood nyo yan. Huwag nyong bulahin ang sarili nyo. Hindi nyo ba kilala si Dayan? Hindi nyo ba kilala si Jonel? Ha? Katarantaduhan niya kung hindi nyo kilala si Dayan at saka si Jonel. Oh. Ano po nangyari dyan? Nagbaliktaran lang. Yung mga totoo pong nagtrabaho at hindi nagpayaman, yung mga wala pong madali lang naman pong patunayan kung nagnakaw, no? Kung nagpayaman po yung isang tao sa gobyerno, no? Hanapan nyo lang ng mansyon dyan sa... Ito nga ang hamon natin. Sabi magnanakaw si BP Sara. Napaka-small time naman, Vice President. Walang mansyon sa Forbes Park. Anong klaseng magnanakaw yan? Ha?
Sasabihin nyo, magnanakaw si BP Sara, asa ng mansyon? Wala. Wala pala. Baka naman merong helicopter si BP Sara. Asan ng helicopter ni BP Sara? Magnanakaw kayo na magnanakaw, asan ng helicopter? Wala rin. Asan ng mga jet? Wala rin. Talagang niloloko nyo lang ang sarili nyo. Yan po ang sukatan ngayon ng yaman, no? Mga pinagbibintangan lang natin, kontraktor, sangkatutak ang mamahaling sasakyan. Mga congressman, sangkatutak ang jet, mansyon, helicopter. Yung mga pinagbibintangang utak. Pero kayo, balik kayo ng balik. Sara Duterte magnanakaw. Asan ang mansyon? Walang maipakita. Asan ng ang helicopter? Wala. Small time pala. Kung magnanakaw pala, small time lang. Putang vice president. Tapos daig pa ng ng congressman. Kaya matagal nyo nang ginagago mga Pilipino. Matagal nyo nang binubobo mga Pilipino. Akala nyo naman lahat ng sinasabi nyo pinaniniwalaan. Kaya nga hanggang ngayon hindi kayo makalusot-lusot dyan. Matagal nyo nang gustong itigil yung pag-iimbestiga sa flood control projects pero hindi kayo umubra. Ayaw pumayag ng tao na matigil ang investigasyon. Bakit? Galit sa magnanakaw ang mga tao. Duterte papanagutin. Asan ang mansyon ng mga Duterte para panagutin nyo? Duterte i-impeach. BP Sara impeach. Asan ang helicopter ni BP Sara? Mag-ano na tayo, magtapatan na po tayo. Pag sinabi nyo pong magnanakaw, asan ang mansyon sa Forbes Park? Ayala, Alabang. Ano pa yung ibang mga lugar na mayayaman? Kondo sa BGC. Asaan? Yan po ang mga patunay. Hindi po yung mga tokis-tokis lang ni Shell Jokno. Hindi po pwede na siridon lang po ang yung pagmumukha na yun ni Kokey. Yun na yun, pag sinabi ni Kokey na pag sinabi ng mga dilawan, puta. Thank you very much kay Joel. Christmas. Paskong Pasko ka, Joel. Buds, watching from Los Angeles, tuloy ang laban, pangkape. Thank you very much sa pangkape, $4.99. Wag na po tayo makipaglokohan. Kung sinabi nyo magnanakaw, asa na mansyon, ganun kagad. Kasi po, yung mga pinagbibintangan na mga mastermind yan, may mansyon, may helicopter, may jet. Wala pong duda yan. Mas mataas si BP Sara doon. Kung magnanakaw si BP Sara, mas mataas sana yung, wala binubulan nyo lang sarili nyo. Ganun po ang itanong nyo sa mga nagsasabing magnanakaw si BP Sara, asan ang mansyon? Puta, pag walang pinakita yung mga yan. Okay, punta na po tayo rito, no? Sa totoo lang po, ito ang sitwasyon natin Yun pong nagpatupad ng tokhang. Ang ganda po. Ano po ang meaning ng tokhang? Katok at para katok at hangyo. Kakatokin ka, pipilitin ka magbago. Lahat ba na nakatok adik? Opo. Tayo ba naman nagbobolahan pa? Alam niyo po sa barangay, wag na po tayo magbulahan. No, lalo na po diyan sa mga bandang probinsya, magkakakilala po lahat ng tao diyan. No? Dito sa Maynila, kakilala rin. Ibig sabihin, ang dali lang po Yung mga tao dapat kilala ng barangay. Kung hindi po kilala ng mga barangay captain yan, wala siyang karapatang maging barangay captain. Lalo na po sa probinsya. Lahat po ng tao ron kakilala nila. Pati po yung may bagong lumipat. Kakilala po ng mga tao yan. Huwag tayong magbulahan. Kaya po lahat po ng mga kinatok, adik po yan. Pucha yung sasabihin nyo na tsamba-tsamba lang yan.
Plano po yan. Maganda po ang plano dyan. Yung mga barangay kakatukin, yung mga adik nilang kabarangay at pagbabaguhin. Kung hindi, oh, yun po, di ba? Ipinagmamalaki po yan kasi po, bakit po pinagmamalaki? Dahil hindi po yumaman yung mga nagpatupad niyan. Oh, ikalawa, oh, maganda po yan dahil tumahimik po yung kapaligiran. Yung ayaw magbago, nasa sa kanila na yun. Ganun talaga. Yung mga namatay, may namatay ba? Opo. Sigurado ba kayo si Duterte nagpapatay no? yung mga yung mga droga po ba, hindi ba sindikato yan? Sa tingin po ba ninyo, walang kinalaman yung mga sindikato dyan na napakasimple naman po isipin? Para namang hindi kayo nanonood ng mga pelikula. Di ba? Manood lang kayo ng pelikula eh. Alam nyo na eh, pag delikado na yung mga mastermind, anong gagawin nila? Sa tingin nyo? Papatumbay nakakakilala sa kanila. Kayo naman, no? Pinagbububulan nyo sarili nyo eh. Tapos sasabihin nyo, walang namamatay sa bypass. Wala raw. Naglolokohan. Yung mga yan, tagapagtanggol ng droga kasi yan, mga nagreklamo. Yun po bang pamilya ng mga simpleng addict na nakikita natin? Napunta na yan, nanood naman kayo siguro. Nanood kayo siguro dun sa mga hearing. Nakita nyo naman, no? Sa mga kwento, isa lang po yung ron eh. Yung mga testigo, puta, si Dilima, si Shell Jokno. Addict ba yan sila Shell Jokno at si Dilima? Bakit silang tumitistigo? Wala naman silang kinalaman dun. Mga nababasa lang nila. Pero yung mga tunay, di ba yung isa? Naalala, yung isa, pare. Yung addict daw na pare, addict siya. Siya. Hindi naman siya biktima. Kinakalinga niya lang yung biktima. Tapos yung tsuhin ni pangalan no? Kian. Pucha, tsuhin ni Kian. Nakatamo na nga ng katarungan si Kian. Alam niyo po ba kung ano yung hinahabol ng tsuhin ni Kian? Hindi ko alam eh. Danyos yata hinahabol. May katarungan na nga, may hinahabol pa. Kalokohan po yan ng mga pinagsasabi nyo na dapat tugisin yung mga katulad ni Bato. Wala na po. Ito po ang problema natin. Tama po si Bato. Ako naniniwala ko na tama yung ginagawa ni Bato ngayon. Si Lacson wala kang karapatan. Nagtago ka rin nun eh. Wala kang karapatan na magpayo-payo kay Bato. Dahil ikaw nagtago ka rin nung panahon na may kaso ka. At ang kaso mo dito sa Pilipinas. Alam po ninyo, bakit po pabor ako dyan sa ginagawa ni Bato? Bakit ka papahuli dyan sa mga ICC niyan? Illegal yan. Kayo ba naman, ito kayo po, alam ninyo nakikidnapping kayo, papahuli kayo sa kidnapper? Putyan, tatanga naman natin. Hindi dapat maulit pa yung ginawa nila. Lagi na lang tayo na, wala na ba tayo talagang korte? Korte Suprema, ano na? Hindi kayo sinusunod. Nagpalabas na nga yung Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, hindi pwedeng basta hulihin ng mga tao sa Pilipinas. Kinakailangang dumaan sa korte. May tagapagsalita tong ICC rito eh. Si Conti. Sabi ni Conti, surrender daw. Meron ba surrender na ayaw mo? Kaya nga surrender dahil surrender na ako. Gusto ni Conti sabihin, ako Pilipinas, yung gobyerno ng Pilipinas, sinusurrender na namin si Bato. Hindi surrender yun. Ang surrender, ikaw mismo. Katarantaduhan yan. Iso-surrender parang sinong gusto mag-volunteer. Ito po, gusto niya mag-volunteer. Ayoko. Hindi, binolunteer na kita eh. Parang ang gusto sabihin ni Conti, isurrender natin si Bato.
Utot mo. Pag sinabing surrender, ikaw mismo yung magso-surrender. Tama yan ba to? Bakit ka magpapahuli sa kidnapper? Alam nyo na nga kidnapper yung ICC. Opo, kidnapper yan. Natatakot kayo dyan. Kung matatakot tayo dyan sa ICC, tayo lang po ang takot dyan sa ICC na yan. Pinagtatawanan lang ni Putin yan tsaka Netanyahu. Hindi nga iniintindi sa Israel yan at Russia eh. Oh, hindi po porket may warrant to pares susuko na. May warrant to pares po yung prosecutor niya na. Si Karim Khan. Alam niyo po ba yun? May warrant to pares yan. Bakit hindi sumusuko? Oh. Ako pa hudas ng bansa. Puta, pinagtatanggol nga natin yung Pilipino. Kayo ang hudas. Pilipino, isosurrender nyo rin sa mga adik. Nakita nyo ba yung judge na yun? Mukhang adik agad yun. ICC judge, mukhang adik na agad eh. Wala kasi sa kanila yan, yung addiction sa kanila. Hindi po krimen. Bakit mo isosurrender? Yung mga pabor sa droga, yung Netherlands na yan, hindi po bawal ang droga dyan. Alam nyo ba yun? Hindi nyo pala alam eh. Papabor kayo. Sa batas ng Pilipinas, bawal ang droga. Sa Netherlands, hindi po bawal. Pumunta ka ron. Pumunta kayo ron sa Netherlands. Legal ang pagdodroga dun. Magkano bayad sa akin? Utot mo. Bayad. Tanga kasi kayo, kaya akala nyo lahat bayaran. Mga bobo. Hindi po kayo mga taga-YouTube, bati-bati po tayo. Nagbukas po ako ng TikTok. Dito sa TikTok, panay mga tanga-tao rito, kaya ganyan eh. At kita nyo, hudas daw ako. Pilipino tayo, gusto nila ipakulong yung Pilipino sa ibang bansa. Ako pa hudas. Ako na nga nagtatanggol sa Pilipino. Ako pa hudas. Kayo, ano kayo? Mga engutan po siya. May sarili tayo ritong, may sarili po tayo. Tama si Bato kasi kriminal yung ICC. Oh, hindi kayo naniniwala sa akin. May warrant to pares yan si Karim Khan eh. Sinurrender ba nila? May warrant to pares si Karim Khan sa Russia. Alam nyo ba yun? Sa batas ng Russia, hindi mo pwedeng akusahan yung mga Russian ng krimen ng basta-basta. Kakasuhan ka nila. Ayun, kinasuhan ni Putin. Oh, may warrant to pares yan si Karim Khan ng ICC. Huwag nyo pong ikatwiran na pag may warrant to pares kayo, dapat sumuko. Utot nyo. Illegal nga yung ginagawa ng ICC, susuko pa kayo. Yan lang ang alam nila. Kasi mga bugok to mga to eh. Dotae lang ang alam. Alam nyo po, si BBM tawag namin. Pwede po kayong tumutol kay BBM nang hindi kayo nagre-resort sa salitaan. Kayo, yun lang ang pinakapunan nyo kay Duterte, dotae. Wala nang iba kasi mahusay yung Pangulo namin. Kayo, anong pagmamalaki nyo? Sige. Lahat po ng galit na galit kay Duterte, anong pagmamalaki nyo sa presidente nyo? Basta. Presidente pa rin. Paggising mo bukas, presidente pa rin ang presidente natin. Tignan nyo. Maraming salamat kay Jason at kay Jack Place, BK. Sa pagbibigay ng mga kung ano man yung binibigay nila. Mga rose. Bayad. Utot nyo. Yung mga nagsasabi pong bayaran ako, hindi pa po ako nakakakobra. Mukha po akong pera. Ngayon, kung alam nyo po kung saan tayo kukubra, kayo na po. Inaalaw ko po yung nagsasabing bayaran ako. Kayo na kolektor ko. Sayang din yan. Hati na lang tayo. Alam nyo pala. Ako, hindi ko alam eh. Pucha, kaya nagtsatsaga nga akong magsalita araw-araw. Tapos sasabihin nyo, may bayad pala yung ginagawa ko. Hindi ko alam. Yung mga tanga pong nagsabi na dapat bayad ako.
Willing po ako, hati tayo. Kayo na lang ang kumuha. Hmm. Sino nagsabing bayaran ako? Ikaw na kumuha ng bayad ko. Hindi pa ako binabayaran kahit kailan Puta, nakakulong na nga si Duterte. Babayaran pa ako. Pabor ako kay Bato sa ginagawa niya. Ba't ka maniniwala dyan sa mga kasama mo dyan? Ito po. May mga usapan pa May mga andaming sinasabi. Madadaldal itong mga senador Sabi ni Ping Lacson. Ayan. Ano po yung sinabi niya rito kay Bato? Nagpapayo pa Yung Constitution is very clear on the matter. First, kung less than 6 years yung penalty, may immunity from arrest when Congress is in session. Yun yung limitations. But he can't stay in Senate premises forever kasi something has to give way. Din ang yun Constitution being the fundamental law of the land will prevail. Nakalagay po ba, Ping Lacson, sa Constitution natin na under tayo ng ICC? Hindi na nga tayo member Ibig nyo sabihin, kahit hindi tayo member, nakalagay sa Constitution, papasakop tayo sa ICC. Yan yung problema natin dito sa madadaldal na senador. Kapwa nila senador, wala silang kakayahang protektahan. Senador na yan si Bato, hindi nila kayang protektahan. Sasabihin, hindi ka pwedeng makapagtago rito ng matagal kasi etc. etc. Kala mo magagaling sa batas Pag hindi wag niyong papasukin yung ICC, walang mahuhuli. Pero pag pinapasok ninyo, hindi nga Hindi na nga pumapasok, tayo pa nagdadala, di ba? Hindi na nga pumapasok, tayo pa nagdadala ron, tayo pa nanghuli. Dalawang bagay kung bakit hindi nyo mahuhuli si Bato. Lalaban sa inyo yan. Ikalawa, kasi nakita na natin yung ginawa Sumuko si Tatay Digong, walang parehas na batas ang ICC. Saan ka nakakita? 80 na, halos hindi na makalakad. Wala nang ang katwiran, kaya daw hindi bibigyan ng conditional pardon, conditional laya. Ay baka tumakas. Hindi na nga makalakad Sino naman to? Nagtanong ka pa, wag ka na rito. Hindi ako nagpapakilala sa'yo, tukmul. Alam mo, yung mga bugok na taga-TikTok, kung ayaw nyo yung pinanunood nyo, lipat kayo agad. Kasi nung panahon namin, matanda na kami. Practical kami. Kayong mga uhuging bata. Ikaw, kasama kayo dyan. Kayong mga taga-TikTok na mga uhugin. Yan ang problema nyo. Papasok kayo, tapos sasabihin nyo, kakantyawan nyo. Nung araw kami, 5 lang ang channel sa TV. Pasensya na kayo mga taga-YouTube Aaralan ko lang itong mga taga-TikTok. Nung panahon namin, 5 lang ang channel sa TV. 5 lang. Nakakapamili pa kami. Alam niyo ibig sabihin? Pupunta ka, dipihit pa, hindi pa yung pinipindot. Pupunta kami sa harap ng TV, sira pa yung pihitan, kukuha pa kami ng tinidor o plies. 5 lang ang channel ng TV, nakakapamili pa kami ng panonoorin. Kayong mga tangengot, katulad nitong si Tamboko Tukmul, Mingming Gala. Biruin mo, ang dami mong pagpipilian na channel, pumasok ka sa akin, tapos sasabihin mo, ang talino ko. Di ba? Maging practical kayo. Yan ang problema ninyo mga uhuging bata Kami nung panahon namin, Sir Admar, hindi, okay lang. Inaasar lang natin tong mga uhuging batang pumapasok sa channel. Kasi kami practical kaming mga thunders. Hindi nyo ba alam yun? Gaano kami ka-practical? 5 channel, nakakapili pa kami ng panonoorin. Putya kayo, ayaw nyo na sa akin, nagsusumiksik pa kayo rito Di ba? Ba't kayo narito? Ayaw nyo pala sa pagmumukha ko. Nak ng tinapay. Seryoso na po tayo. Pasensya na kayo mga taga-YouTube
Matagal na ako hindi nakapag-TikTok eh. Okay. Ang point ko po rito, tama si Bato, no? Bakit ka susuko sa mga kriminal? Kikidnapin ka nga eh. Di ba? Kikidnapin si Bato. Imagine niyo kikidnapin ka tapos susuko ka sa kidnapper. Siyempre magtatago ka sa kidnapper, 'di ba? At ang kasabot pa ng kidnapper, yung mga kasama mo pa sa bahay. Oh, 'di ba? Alam mo na nga na yung mga kasama mo sa bahay sila yung kakasangkapanin ng mga kidnapper para makidnap ka. Papayag ka pa? Sila pa magpapayo sa iyo ng gagawin? Hindi dapat. 'Di ba? Kaya tama lang po 'yan yung kay Bato. Bakit ka bang papahuli diyan? Okay, ikalawa. Ikalawa pong punto natin, no? 'Yun na nga eh. Kung sino po yung mga nagtrabaho noong araw. Kasi ano po ang paano nyo po malalaman na tapat sa trabaho? Ako po ganito eh. Marami ko nakikita ng mga hindi ko sinasang-ayunan yung ginagawa nila. Pero dahil nakikita mo na tapat sila sa ginagawa nila, doon po ako bumibilib eh, hindi yung napipilitan lang. Marami po sa mga mambabatas natin, wala naman talagang interes na maging mambabatas. Wala naman talagang interes na maglingkod. Napipilitan sila dahil magnanakaw sila eh. Madali ang pera sa pagiging congressman, madali ang pera sa pagiging senador, no? Wala naman silang interes na maglingkod. Madali ang pera sa pagtao ka sa gobyerno. Kaya kahit po hindi naman nila gustong lutasin yung mga problema ng mamamayan, meron nga congressman, sinisi pa yung mga nabaha eh. Huwag na natin pangalanan si Congressman Kuwangko. Akalain mo sisihin bakit daw nagtayo ng ano? Ha? Bakit daw nagtayo ng bahay yung mga nabahaan doon sa flood prone? Oh, 'yun yung problema. Ngayon, ito po ang nakakaasar. 'Di ba? Dito po kayo maaasar eh. Naririnig nyo na tinutugis, nagtatago si Bato na ang tangi po niyang ginawa. Tandaan po ninyo si Bato po, ano po siya nun? Criminal ba si Bato nung panahon na yon? Hindi po. Ano siya? Chief PNP. Si Bato po ay sumunod sa order ng presidente ng Pilipinas na magsagawa ng war on drugs. Sumusunod ka lang sa order, parang si Torre, 'di ba? Sumunod siya sa order na hulihin, ipakulong si Duterte. Hindi ko sinasabing tama yung ginawa ni Torre. Yun nga ang problema nila ngayon eh. Bakit hindi mahuhuli si Bato? Wala na kayong Torre ngayon. Si Torre si Torre lang naman yun. Putya, pag inutusan mo, hindi na mag-iisip eh. Wala na kayong Torre ngayon na basta-basta nang huli. Di ba? Kasalanan nyo yan, putya. Ano yung problema? Problema nyo kay Torre. Putya, ginawa na lahat ni Torre. Kinamuhian na siya lahat ng mga Duterte supporters. Kinamuhian na si Torre ng lahat ng DDS. Dahil sa ginawa niya sa KOJC, kay Pastor Kibuloy. At saka sa ginawa niya kay Tatay Digong, kinamuhian na siya. Putya, nung hindi na kursunadahan ng isa sa mga Rimulya, sibak si Torre. Akala ni Torre, malakas na siya kay BBM dahil lahat ng pinagagawang matitindi, hindi kayang gawin ng iba. Sinunod niya eh. Wag mong taluhin ng mga Rimulya. Ang lakas ng mga Rimulya, no? Lahat ng gusto nila. Gusto ng isa na maging ombudsman. Kaya si Hodang may kaso pa yan. May kaso pa sa ombudsman. Pucha, gusto mag-ombudsman. Naging ombudsman. Yan yung problema. Kaya nga dapat
tama yun si Bato eh. Huwag kang magtiwala dyan na hindi ka makukulong pag narito ka sa Senado. Pero paglabas, sa salita pa lang ni Soto, pinagkakanulukan eh. Huwag kang sumunod, huwag ka nang pumasok, tama yan, hanggang presidente na si Sara Duterte. Pag presidente na si Sara Duterte, doon ka doon ka lumabas. Ganyan yung ginawa ni Lacson eh. Di ba Lacson, ganyan yung ginawa mo? Habang presidente si Gloria, hindi ka lumalabas. Oh. Huwag ka munang lumabas, Bato. Kasi kawawa na naman tayo niyan. Magrarally lang kami, tapos na, 2 na kayo. Hindi magiging presidente si Sara Lustay, sabi ng mga BBM supporter. Sino magiging presidente? Si Martin? Anak ng pupa, hindi magiging presidente si Inday Lustay. Kasi kaya siya Lustay dahil wala siyang mansyon. Ano po ang patunay na si Inday ay Lustay? Wala siyang mansyon, wala siyang helicopter, wala siyang mga sasakyang mamahalin, wala rin siyang jet. Ay, Inday Lustay yan. Paano mo nasabi na Inday Lustay? Tanungin mo sila, basta. Sabi yan ng mga vlogger namin eh. Paniniwala kami sa mga vlogger namin. Kaya pag ano sabihin nila, yun ang totoo. Yes ka. Sabi rin ng vlogger nyo, bibigyan kayo ng ginto, di ba? Asan na yung ginto nyo? Ha? Di ba sabi ng vlogger, pag nanalo si Marcos, yung mga ginto, nako, ipamamigay yan. Bibigyan tayo niyan, maraming ginto si Imelda. Pag nanalo si Marcos, babayaran lahat ng utang natin. Kaya, nasan na? Wala lang. Sampalataya pa rin sa mga vlog. Asan na yung ginto nyo? Puta. Nabigyan ba kayo ng ginto? Baka nagkabigayan, hindi nyo alam ba? Tanga pa naman kayo. Tanga pa naman kayo. Baka nagkabigayan na, tatanga-tanga kayo dyan. Natansya. Alam mo yan ang patunay na kayo ay bugok eh. Magpopos tatlo-tatlo. Pare-pareho lang naman. Naintindihan nyo ba yan? Mga bugok talaga eh. Alam mo kung bakit? Papaliwanag ko na sa'yo, Miming. Kaya 3 beses ka na mag-post ng anong tawag dyan? Mag-post ng same message. Kasi ganyan yung ginawang training sa inyo. Para kayong mga aso. Yung mga aso ganyan eh, di ba? Shake hands. Good boy, bibigyan ng tinapay. Shake hands. Good boy, bibigyan ng tinapay. Shake hands. Good boy. Ganon yung training eh. Paulit-ulit. O kaya 3 beses ka kung mag-post ng paulit-ulit. Kasi ang training mo paulit-ulit. Ay, nahiya. Hindi na siya magpa-post ng 3 beses kasi nahiya na siya. Ay sus. Asan yung ginto nyo? Okay, punta na po tayo rito. At sa kasawiang palad, yung pong mga naglingkod, no? Gusto po nila na tandaan po nyo si Bato, wala po siyang mansyon. Wala rin po siyang helicopter, wala rin pong jet. Wala pong mamahaling condominium sa BGC. No? Kukulong po ngayon. Bakit? Matapat na naglingkod eh. Yun po yun. Pagtapat ka naglilingkod, ipapakulong ka. Yan nga talaga pinakamalaking diversion pag napakulong si Bato. Nauna. Kaya nagalit yung ICC. Ito po, naglabas po yung ICC ngayon. No? Sabi po ng ICC, all arrest warrant filings must now be kept secret.
Isesekreto na po nila kasi naantala po eh. Gusto po nilang dakpin na eh. Gusto na nila sanang dakipin si Bato ng tahimik lang. Eh, madadaldal kasi yung mga mahilig kasi sa presscon eh. No? Mahilig sa, hey, DJS, corrupt. Magpakita po kayo ng mansyon. Yung mga DJS na corrupt, ipakita nyo naman mansyon sa Forbes Park. Meron bang mansyon sa Forbes Park, ha? Meron bang helicopter? Bakit wala kayong maisagot? Tatlong pamantayan ng mga super magnanakaw. May mansyon sa Forbes Park, may mamahaling mga condominium sa BGC, mayroong helicopter, mayroong jet. Ay, ganun ba Badong? Meron ba niya si BP Sara? Wala. Bakit nila sinabing lustay? Training kasi sa kanila yan eh, paulit-ulit. Ang kulit mo ha, wala na ako nababasa kundi ikaw. Pwede naman makipagtalo sa inyo ng sasagutin lang kayo, tangengot. Paulit-ulit. Okay, samantala, dahil wala pong kinakasuhan, wala pong kaso, hanggang ngayon si Saldico ay nagala-gala pa rin. Hanggang ngayon si Martin Romualdez, nakalaya pa rin. Hanggang ngayon si Bunoan nakatakas na. Ito po ang pinakamalapit na ano. Ibablock ko po yung makukulit na paulit-ulit. Pwede kayong kumontra rito dahil pag kumontra kayo, okay lang. Pero yung paulit-ulit lang. Okay. Sa madaling salita mga kapatid, hindi natin alam, pinatatakas ba, sinasadya bang patakasin to si Bunoan? Bakit patatakasin? Alam nyo na siguro ang kasagutan dyan. Alam nyo po ang mga taong ididiin nyo, gagawin ninyong scapegoat, no? Gagawin ninyong sila na yung pinaka-mastermind. Aba, hindi po papayag yan. Kakanta at kakanta yan. Kaya nga po, sa tingin ko, kaya pinalabas na to si Bunoan, baka marami pang ikanta. Kumpirmado po. Baka akala nyo ito ay chismis lang. Ito po ay balita sa mainstream media, sa pahayagang Inquirer. Former DPWH Secretary Manuel Bunoan left the Philippines for United States on Tuesday afternoon according to Bureau of Immigration. This is what BI spokesperson. Ayan. Kahit wala na pong palipaliwanag, bakit siya nagpunta bigla sa US? Kaya kinakailangan po nilang magsitakas. Alam nyo na kung bakit. No? Meron pa palang balita na cleared pa pala to na lumabas papunta na US. Kawawa talaga Pilipinas eh. Ang tinutugis po ng mga otoridad, si Bato. Tanong, ilan pong kontraktor, ilan pong testigo ang nagsabi kay Bato na nagbigay sila ng mali-maletang pera? Wala po. Wala po nagsasabi kahit isang kontraktor o isang engineer. Wala pong kinalaman. Yun po yun eh. Ang bigat po ng problema natin sa mga magnanakaw sa flood control, wala po tayong napapakulong hanggang sa kasalukuyan. No? Tapos si Bato po ang tinutugis. Si Bato po ang gustong-gustong hulihin. Bakit po yung mga resources natin, yung mga intelligence fund po ng mga nasa pamahalaan na mas malaki pa po kaysa sa intelligence fund ng Vice President nung tinutugis nyo sa confidential fund, 125 million lamang. Bakit hindi po mapakinabangan tong mga to para mag-gather ng ebidensya, para magkaroon ng intelligence
kung paano ninakaw ng mga mastermind ang pera ng Pilipinas. Si Bato po na naglingkod, hindi nagpayaman, paulit-ulit ako rito. Si Bato na naglingkod at hindi nagpayaman, siya po ang tinutugis ngayon. No? Oh. Yung mga wala pong napatunayan na pagkakasala katulad po ni Pastor Kibuloy, nakakulong ngayon. Basta po lahat ng mga kakampi ni Duterte, tutugisin at ikukulong. Grabe. Okay, basa po tayo ng mga tweets. Teka lang. Oras na ba? Magbasa pa po tayo ng mga marami po tayong topic eh. Yan. Senate to invite Romualdez Saldico, 17 congressman named by the Discayas to next flood control hearing. Tignan nyo po. Yun pong investigasyon ng Senate, nakabatay rin sa mga binanggit ni Discaya. Alam na natin ngayon, wala po kayong ibang kakantang testigo eh. Si Discaya na po ang huli. Bakit po? Diniscourage ninyo si Discaya. Instead na ang mga katulad ni Discaya ay lumutang, kakasuhan nyo pa yung mga Discaya. Tama naman po sigurong kasuhan sila, no? Tama naman pong bawiin. Sabi nga ni Marcoleta, ibang kaso naman yon yung pagbawi. Pero yung maging testigo sila, wala na pong testigo laban kay Martin. Sabi nga si Gutesa, wala na rin. Kasi alam nyo po, sa mga militar at saka sa mga kapulisan, meron po silang, 'di ba? Alam na po nila pag tinutugi sila eh. Alam na po nila pag sila po ay hinahunting eh. Yung hinahanap ka ng Blue Ribbon chairman, hinahanap ka nang wala ka namang imbitasyon, alam mo na kung anong mangyayari. Kaya malamang sa malamang, katulad ni Bato, magtatago na rin to si Gutesa. Kung nagtatago po si Gutesa, wala na pong testigo laban kay Martin. O di sa batas po natin, walang ebidensya, walang testigo, lusot sa kaso. Bakit po yung Discaya ayaw na rin makipagtulungan? Sabi ng ICI, hindi raw po pwede na maging state witness. Ang gusto ng ICI, kumanta lang ng kumanta yung mga Discaya, pero hindi sila pwedeng gawing state witness. Ibig sabihin, ibulgar lang nila yung mga alam nila, pero wala silang magiging proteksyon balang araw. Kakasuhan din sila. Kaya ang ginagawa po, no, ang ginawa po sa Discaya, parang idinidiin nila yung sarili nila kasi walang proteksyon eh. Bawal po yun. Alam niyo po ba yun? Bawal po na tumistigo ka laban sa iyong sarili. Kaya nga po pinapayagan po sa mga pagdinig yung sinasabi po na I invoke my rights against self-incrimination. Kasi bawal po na incriminate mo yung sarili mo. Yung nangyayari pong paglalantad ng mga Discaya, ini-incriminate po nila yung sarili nila. Kaya po yung nagtataka bakit ko sinasabi to na importante sana yung mga Discaya. Kasi ititigil ka talaga kung ini-incriminate mo yung sarili mo nang walang kapalit. Pwede ba naman yun? Okay. Ano pa ba? Last. Sige, wala na tayo oras. Kailangan natin magbasa. Totoy Bulate, yoko na sa TikTok. Kita butas ng ilong ni Badong. Kita ba? Ilayo natin ng konti. Dapat pala takpang ko yung ilong. Inaantay ko yung sinabi ni Lacson na may listahan daw siya ng mga congressman na kontraktor. Malabo na po yan. Alam mo naman si Lacson eh. Di ba? Di na makakatulog. Si Bunoa, matanda na siya siguro, nakokonsensya na yun.
Baka ano po yan eh, baka pinalayas na lang eh. Baka kung ano pa masabi. Badong, dapat talaga, bendingan na ng law, sabi ni Cheboy Cheboy, Emma Fernando. Ma'am Emma, kumusta na po kayo? Kita tayo sa rally. Badong, dapat talaga, wag na munang lumabas si Bato. Malapit nang maging presidente si Sara. Sila naman ang magtago, mga PI sila. Crescencino, Anggot, magrally na tayo para mapalis na si Marcos. Yun lang ang paraan, walang tigil. Pwede naman pong magtiyaga. Si BP Sara nga nagtsatsaga na hindi naman nagmamadali. Kasi tatagal lang po yan dahil pag nagwala po kayo sa rally, magdedeklara pa yan ng kung anong dapat ideklara. People power o revolution na lang ang solusyon. Pwede naman pong maghintay lang ng 2028 din, di ba? Pag hindi po kusa, hindi po nagkusa, aba, tatagal pa po tayo niyan. Lalo pong pinipilit lang natin na pinagre-resign. Kung ayaw talaga, di 2020, tambakan natin. Sa totoo lang kasi ang gusto nila na lumabas, J. Matthew, sa bibig ng mga diskaya ang mga pangalan na Duterte at Go. Yung kaso hindi nila mapiga kasi nga wala talaga. Correct. Floren Carlos Suba, kung kinanta mo lang si Go, kahit si Bongo lang ikanta niya, butya. Ano kagad niya? State witness kagad niya. Ping Lacson, lumang politiko, kagaya ni Soto, dapat palisin ng mga to. Binoto niyo. Boss Baz, may pakape ako sa iyo. Uy, thank you very much. Floren Carlos Suba, nagpakape. Ayan. Maraming salamat sa mga nagpapakape na hindi natin nabanggit. Si Laksong, mga magalong magpayo, pero dati nagtago hanggang napalitan ng presidente. Good morning, Boss Badong. Sasama ka ba sa rally na INC, Boss Bad? Siyempre. Wala nang rule of law ngayon. Rule of law ngayon, sila na ang batas. Ang batas na sinusunod nila ngayon, bend the law. Pilit pinababagal ang investigasyon para makaalis ang lahat ng magnanakaw. Sabi ni Apricot, Crazy Brooks, kukunin daw ni Mang Juan sa hell si Bangag. Candida Shellbringer. Legit kaya sasama si Robin kay Bato sa ICC? Kung ano-ano mga pinagsabi niyo. Bakit naman sasama? Mahuli ba nila si Bato? Kikidnapin ba nila si Bato? Yan yung problema sa atin eh. Meron pong mga fans ng yung mga anti-Duterte, kahit po kidnapin na yung mga Pilipino, okay na sa kanila eh. Boss, ano ba dahilan ng pagre-resign ni Ping sa BRC? Gusto ng mataas na sweldo? Parang sa company lang nagpapataas ng sweldo kaya magre-resign. Hindi po. Gusto po nilang i-delay na. I-delay na po nila yung investigasyon. Yun lang naman po eh. Kasi wala silang sagot kay Dugotesa pa eh. Ngayon, meron na silang script. Balik na si Lacson. Rule of Kurakot. Hi, Crazy Brooks. My love. Totoy Bulate. Boss, ano ba dahilan yan? Hindi binoto ng mga tao ang pisot. Comelec ang nagluklok sa kanila sa Senado. Nakaalis na rin yata yung kapatid ni Saldico. Talaga po namang aalis po yan. Tayo po hindi po natin inagapan eh. Actually, ang mga pronouncement, maski po ni BBM, pag nag-pronounce po yan, matagal talaga kasi may due process. Parang cue po yun eh. Uy, na tayo, pinatatakas na tayo. Boss, sana gayahin ni Bato si Bantag. Palaging may kwintas na baby M60 na baril. Kahit saan magpunta, kaya takot hulihin. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya mga kwintas-kwintas. Hindi nila mahuli si Bato, J. Matthew. Sa sunod mo na punta ng Iloilo, sagot ko sa sakyan mo, The Apricot. Boss Buds, bakit di nagrally si Barsaga sa mga subdivision?
Hindi ko po alam kung ano po yung meaning nyo eh. Nung sinabi niya po na rally, no? Yung sinabi niya po na rally sa, anong tawag doon? Forbes Park, naroon po siya eh. Yun lang po. Isa lang po ang alam kong pinanawagan ni Kiko Barsaga sa Forbes Park. At siya po ay nandoon. Hi Bulate, love you. Love you too. Dapat palitan ng 2 pisot sa Senado. Eh yung mga anti-Duterte, okay lang pag nanakawan sila ni Martin Company at ni Junior, wag lang maupo si Sara.